di ta makabalik sa Congress, pag mawalan ng Nograles sa Congress, magsarado na ang opisina na to. Wow! Kapag nawala daw po ang Nograles at hindi daw po nanalo ang Nograles, magsasarado daw po ang kanilang opisina. Ang laking kawalan nun ah. Ano ba? Kapag nagsarado yung opisina nyo, hindi magpapatuloy ang taga Davao para lang mabuhay? Kung magsarado na ang opisina na to, wala na tang assistance mahatag sa mga tao. Napakabudol nito mga idol. Napaka-fake news. Pakinggan nyo kung ano daw po yung mga tulong na mawawala kapag hindi daw po siya nanalo. Medical assistance, financial assistance, burial assistance, test skills training, CHED scholarship, livelihood programs, medical missions, jobs fair, sports fest, tanan ng mga programa na to, maundan na kung magsarado na ang opisina na to, kung di na ta makabalik sa Congress kung mawalan ng Nograles sa Congress. Kawawa naman pala ang taga Davao niyan, Mix Nograles. Kayo naman pala nagpapalakad ng gobyerno dito. Sinupalpal po si Mix Nograles ng katotohanan ni Mayor Baste. Yo, what's up mga lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Ibibigyan ko lang po kayo ng idea kung ano pong kaganapan dito po sa kampanya na nangyayari po sa amin sa Davao City. Grabe po ang ginagawa ng mga Nograles. Gusto po nila mambudol sa mga taga Davao, mga idol. Yung nangyari noong 2022 election, mga lodi, yun din po ang strategy yung ginagawa nila ngayon. Too good to be true po lahat ng mga sinasabi nila para lang po sila iluklok bilang mayor, bilang vice mayor, bilang congressman po ng 1st District. Kung ano-ano po mga sinasabi niya na hindi naman po makatotohanan. Panoorin nyo at pakinggan mga idol kung ano po yung binibida ni Mix Nograles sa kanilang campaign rally. Mascot ta kay kinahanglan bisa na cute si Attorney Megs, kinahanglan magpakita ang original nyo. Kasi mga idol, meron po siyang mascot na sumasali po sa kanilang campaign rally. Kung wala po siya, ang sabi niya dyan mga lodi, kailangan din daw po magpakita ng original. Kinahanglan na ang congressman nyo sa Distrito 1 howd always present. Dapat daw po ang maging congressman sa 1st District dito sa amin sa Davao City ay magaling at always present. Dili mag-absent, maminaw sa mga tao. Wow! O kinahanglan pod abtik sa tanan naganap kana si Kong Mix Nograles. Wow, palakpakan natin. Perfect na maging congressman po ito kapag kayo po ay nagpauto. Lahat po ng katangian na napakaganda po ay nasa kanya na po lahat sa kanila pong campaign rally. Ewan ko lang kapag naupo po ito kung matutupad po lahat ng mga too good to be true na pangako nila. Sukad 2022 pa, nakita nyo naman, natay resibo. Makita nyo, daghan na ta, nahatagan na tabang sa mga tao. Alam nyo po ba bakit siya naging congresswoman? Parang siya lang po kasi ang nagtuloy nung PBA party list ni Carlo Nograles. Na alam naman natin na ang tumulong dito sa party list na ito ay ang mga Duterte rin. Anak na tinapay, akala mo talaga sila po yung nagsikap para manalo? Kini ang realidad na to. Pag di ta makabalik sa Congress, pag mawalan ng Nograles sa Congress, magsarado na ang opisina na to. Wow! Ang laking kawalan naman pala niyan. Kapag nawala daw po ang Nograles at hindi daw po nanalo ang Nograles, magsasarado daw po ang kanilang opisina. Ang laking kawalan nun ah. Ano ba? Kapag nagsarado yung opisina nyo, hindi magpapatuloy ang taga Davao para lang mabuhay? Kung magsarado na ang opisina na to, wala na tang assistance mahatag sa mga tao. Wow, talaga naman. Napakabudol nito mga idol. Kapag nagsarado daw po ang katangi-tangi nilang opisina, wala na daw pong mabibigay na assistance mga lodi. Yan po yung sinasabi ko sa inyong napaka-fake news. Kung baka parang sila lang nagpapalakad dito ng gobyerno. Dahil kapag nagsarado daw, wala na daw po maibibigay na tulong ang gobyerno o pamahalaan eh. Napakalaking fake news po nito mga idol. Pakinggan nyo kung ano daw po yung mga tulong na mawawala kapag hindi daw po siya nanalo. Medical assistance, financial assistance, burial assistance, test skills training, CHED scholarship, livelihood programs, medical missions, jobs fair, sports fest, tanan ng mga programa na to, maundan na
magsarado na ang opisina na to kung di na ta makabalik sa Congress kung mawalan ng Nograles sa Congress. Kawawa naman pala ang taga Davao niyan, Mix Nograles. Kayo naman pala nagpapalakad ng gobyerno dito. Mawawala daw po ng lahat ng nabanggit niya mga lodi kapag hindi siya naibalik o nailuklok bilang congresswoman ng aming lugar dito sa Davao City of 1st District. What? Para ang dating sa akin mga lodi, kapag hindi siya nanalo, wala na po kaming kinabukasan dito. Wala na kaming matatanggap na tulong. So ito pa, sabi niya po dito kay Congressman Pulong ito po, banat niya to eh. Kung pareho paghihapon ang ipilion nyo na sarado ang opisina niya kita magsarado na po, kay di ta nakabalik, wala na mumuduulan. Oh, wow. Sabi niya, patama niya dito, hindi niya lang binanggit, mga lodi, si Congressman Pulong Duterte. Kapag yun pa rin daw po ang pinili ninyo bilang maging congressman ng 1st District dito sa Davao City, sarado daw po yung opisina, tapos magsasara pa daw po yung opisina nila dahil di siya nanalo, wala na daw po tayong malalapitan, mga taga Davao City. Dito palang fake news na eh. Ba't pa tayo nag-elect? Ba't pa tayo nagkaroon ng eleksyon kung kayo rin naman pala may hawak ng mga budget na itinutulong nyo sa mga tao? Biruin nyo fake news pa lang dito sa sinabi niya na sarado daw po ang opisina ni Congressman Pulong. Papakita ko sa iyo, Mix Nograles ito po ang mga nagawa ni Congressman Pulong dito sa amin at mga tulong na naibigay niya. Masyado nyo lang sinapawan na dapat siya talaga ang representante ng 1st District pero ang budget hawak ng aliado nyo na si Martin Romualdez. Kaya punong-puno ang mga bulsa nyo sa pamimigay ng ayuda, kunyari na kayo ang may malasakit sa mga taga Davao. Ganun yun. Kaya nga po pinaglalabanan ang 1st District mga idol. Dahil mas malaki ang maibibigay na budget, siya po talaga ang may karapatan dapat si Congressman Pulong. Pero hindi nga po nila kakampi. At eto pa mga lodi pakinggan nyo. Kana ang realidad na to. Karon wala pa nyo mabati na kay naapa ko. Pero kung mawala na ko, kaluoy sa mga tao. Gibiyaan na baya mo. Wala na gani siya diri sa Davao. Nagsarado opisina, nasa abroad na, abot kung asan. Fake news talaga. Desperado moves kami Nograles. Nagsisinungaling po siya mga lodi na ito daw pong opisina ni Congressman Pulong sarado daw po palagi. Tapos nasa ibang bansa daw po siya. Paano nasa ibang bansa siya? Nandito nga siya nag-iikot-ikot para sa kanilang kampanya. Sinagot po siya dyan ni Pulong Duterte mga idol na paano naman kami hindi magsasara? Linggo yung kampanya na ginawa mo. Laging bukas po ang opisina ni Pulong Duterte mga idol. Yun nga lang, tight po talaga ang budget dahil hindi po sila binigyan nitong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Romualdez. Kaya po hirap po sila magbigay ng cash assistant pero meron pa rin po at lumalaban pa rin kahit wala pong binibigay na budget. Pero kita, bisan kinsa pa mong bash sa ako bisan kinsa pa magdaot-daot, magbuot-buot storya, wala tamo gibiyaan kana si Kong Mix Nograles. Kahit na i-bash ka namin, karapatan ng mga tao yan dahil ikaw ay nasa posisyon bilang politiko. Wala kayong karapatan magalit sa taong bayan kapag hindi maganda ang serbisyo binibigay ninyo. Wala kayong karapatan magreklamo na i-bash kayo. Kagustuhan nyo yan umupo kayo dyan Tama ba o mali? Tapos pinagmamalaki nyo pa yung mga tulong na binibigay ninyo. Pera ng taong bayan yan. Wala kayong karapatan na ipamuka sa amin, sa taong bayan, na kayo ang may bigay niyan. Ang kakapal na mga mukha ninyo. O eto mga lodi, sinupalpal po si Mix Nograles ng katotohanan ni Mayor Baste. Dahil nga dito sa mga sinasabi niyang kalokohan sa kanilang campaign rally na napakasinungaling talaga. O eto, pakinggan nyo mabuti O explicar lang ko. Muingon magod sila nga walay budget kuno ang Davao o kami ang mabutang ang hugpong sa Davao lungsod. Si butang ta lang, pwedeng dili, pero sultihan ta mo kita mga Davaoenyo kani adto pa hantod karon wa kita magsalig sa taas. Kanya napalambo nato atong syudad nahimong malinawon, nahimong malamboon og progresibo tungod sa panagiusa og tinibangay nato mga Davaoenyo.
Sabi po dito ni Mayor Baste Duterte, yung sinasabi daw po ni Mix Nograles, hindi daw po yan makatotohanan. Sabihin na lang daw natin totoo. Pero, kahit naman daw po na sila daw po ang maupo dito, never naman daw po sila umasa sa budget ng nasa itaas. Napalago nila, napaganda nila ang Davao City sa pamamagitan po ng pagtutulong-tulong ng mga Dabawenyo at dahil nga po kami dito mga disiplinado. Hindi po dahil sa ayuda, hindi po dahil sa pera. Malampuson o successful ang aming lugar dahil po sa aming leader. Kontento na po kami sa pamamahala ng mga Duterte. Yan po ang totoo dyan. Kaya po lang pamunuan ng Davao City nang hindi po umaasa at humihingi ng tulong dyan po sa Malacanang. Tama naman to. Kaya gusto ko po talagang maibalik ang mga Duterte dito po sa amin sa Davao City dahil kapag napalitan po ito ng Nograles, puro na lang po asa sa ayuda. Pag-aantay na lang po kami kung kailan po dumating ang tulong. Kapag nanalo na po itong mga too good to be true manghako, ewan ko na lang po kung mahagilap nyo pa po yan kapag naupo yung mga Nograles na yan. Abay, bahala kayo sa buhay ninyo. Basta kami dito, alam na namin kung sino talaga ang nambubudol lang at ang may tunay na may malasakit sa aming lugar dito sa Davao City. Kaya mga Lodi, huwag nyo pong bigyan ng tsansa. Maupo ang mga Nograles dahil sigurado magiging ayuda republic din po tayo, mga Dabawenyo. At wala na po tayong makikitang improvement dito sa lugar natin kapag sila po ang namuno. Hanggang dito lang po mga idol. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin.